Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. This Sunday, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of Saints Peter and Paul. Ngayong araw po na ito ay atin din pong ipinagdiriwang ang 50th sacerdotal or priestly anniversary ng aming obispo na si Most Reverend Jacinto A. Jose. Happy 50th priestly anniversary po, Bishop, and congratulations. Kakaiba po ang pinagdiriwang nating kapistahan sa linggong ito. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dalawang pinakadakilang haligi ng ating simbahan, sina San Pedro at San Pablo. Pero sa kabila ng pagiging kanilang dakilang haligi ng simbahan, sina San Pedro at San Pablo ay talaga pong magkaiba sa larangan ng antas ng pinag-aralan. Si San Pedro ay isang mangingisda, si San Pablo ay edukado, hinubog ng mga kapitapidagang mga teachers nung kanilang panahon. Si San Pedro ay impulsive, bigla-bigla na lang magdedesisyon. Samantalang si San Pablo ay kalmado lamang. Marami pa tayong pwedeng mabanggit na talaga po ang dalawang santo na ito ay magkaiba. Kung tutusin nga po, may kanya-kanya naman silang pagdiriwang ng kapistahan, na meron tayong pinagdiriwang na the Feast of Saint Peter at meron tayo rin yung the Feast of the Conversion of Saint Paul. Pero bakit sa araw na ito, pinagsama ang dalawang santo na ito na isang solemnity na pinagdiriwang natin sa linggong ito? Sapagkat ang rason dito ay sila ang naging dakilang haligi ng ating pagiging simbahan. Kaya po sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sila ay pinagtagpo at pinagsama ng Panginoon upang pamunuhan ang simbahan at maging inspirasyon natin ng ating pagiging simbahan. Kaya ano po ang itinuturo sa atin ng dakilang kapistahan na ito? Unang-una sa lahat ay yung charism natin. Yung charism ay special grace from God. At yung charisma na ito na binigay ng Holy Spirit sa atin, ng banal na Espiritu, ay magkakaiba. Hindi tayo pare-parehas ng tinanggap mula sa Panginoon, mula sa banal na Espiritu. At dapat malinaw sa atin ito na yung pagkakaiba natin ay hindi para mag-away-away tayo. Yung pagkakaiba natin ay hindi para tayo ay magsiraan. O kaya naman, hindi para tayo ay may mauna, may mas malamang, at may mas mahuli. Ngunit yung pagkakaiba ng karisma natin ay dadalhin sana tayo sa tinatawag ng simbahan natin na collaborative ministry or collaboration. At yung collaboration na ito, ang ibig sabihin ay hindi lamang teamwork, pero yung collaboration ay unang-una sa lahat, it begins with the recognition that I am gifted by God. And so when I am gifted by God, but it is not only a recognition of one person of his giftedness or her giftedness, but also the recognition of other people that everybody is gifted. And we are gifted differently. And then when we recognize the giftedness, my giftedness and the giftedness of other people, then we are asked to use these gifts. To use these gifts and share these gifts to the church. That we put our gifts together to build up the church.
for the glorification of God, for the praise of the name of God, and for the build-up and sanctification of the church. Kaya po ang collaboration na ito na sa kabila ng pagkakaiba natin, tayo ay binigyan ng magkakaibang regalo ng Diyos upang magsama-sama tayo. That we recognize our differences, but despite of our differences, we can work together by using our gifts and sharing these gifts and putting our gifts together. God did not give these gifts differently so that we can be divided, but so that we can be united. The recognition that hindi lang ako yung pinakamagaling, hindi lang ako yung bida, pero dapat magsama-sama tayo upang sa ganun lumabas yung totoong bida, ang Diyos. Collaboration. And this is exactly what Peter and Paul did. Despite of differences, si San Pedro is a symbol of orthodoxy and stability of the church, na siya yung naging simbolo upang manatili ang turo ng simbahan, manatili ang turo natin sa banal na kasulatan o sacred scripture at sa sacred tradition ng ating simbahan. While Saint Paul is a symbol of dynamism and growth of our church, na ito yung simbahan na talaga pong sumasabay sa signs of the time, and siya yung simbolo na ang turo ng simbahan ay ina-apply sa signs of the time, sa need ng panahon, at yung simbahan na patuloy na naglalakbay, lumalapit sa kanyang mga nasasakupan. Panghuli po, bilang pagdiriwang na bilang isang simbahan, ang kapistahan nila San Pablo at San Pedro ay tinuturuan tayo na makita ang ating pagiging simbahan, our being church. That as a church, we have these truths that we have to take good care of, that we have to proclaim, na hindi dapat at kailanman dapat baluktutin just because this is how I feel, what I feel. Hindi, may mga katotohanan, mayroong mga turo ang simbahan na hindi pwedeng ito ang mag-a-adjust ng dahil this is my truth. But Saint Peter is a constant reminder for us that we have to fight and teach them the truth of God. And this is our church. And also, through Saint Paul, we are challenged to be in a mission, to be missionaries. That hindi lang mga pare, mga obispo o ang ating Santo Papa ang magmimisyon, pero we are all called to go to mission. Sabi nga ng Panginoon sa mga alagad niya, go into the whole world, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and I will be with you until the end of time. So once we are baptized, we have given that missionary spirit, that mission to go to the whole world. At the same time, every time we are dismissed in the Mass, the priest says, go, your mission begins. It is not just a simple dismissal, but it is actually a command that we go and be missionaries, to share the good news to other people, to those people we will encounter in our life. We will encounter as we go out from the church building, that we become truly this church. Mga kapatid, ito po ang turo ng nakilang kapistahan nila San Pedro at San Pablo. Makakaiba tayo ng charisms. Pangalawa po, sa pagkakaiba ng charisma, tinatawag tayo ng magkaroon ng sense of collaboration.
At pangatlo, ito yung pagiging simbahan natin, church. That we are both missionaries and defenders of the truth and teachings of Christ. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Pulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.